Okay guys, what's up? This is Simply Techie, and for today's video, meron tayong laptop na dinala dito. Yan, makikita nyo guys, meron pang nakalagay dyan, Bayanihan. Ito kasi guys ay, yan, takpan natin ito. Galing pa to sa, para sa mga teachers to na laptop. Ito yung in-issue sa kanila na laptop. Maganda yung specs nito, Core i3 to dahil. Core i3 siya na 10th generation, so okay na rin yung specs niya. Lalo na sa mga document, paggawa ng mga modules and documents. Ang problema lang sa laptop na to guys is yung hinge niya. Ito, yung mga hinge, yung bisagra, nababasag siya. So makikita nyo to, basag na siya. Oh. So hindi mo na to mabuksan maigi dahil nababasag siya. So ang gagawin natin ngayon, ilang laptop na ganito na rin yung nagawa ko. Ilang laptop na rin yung na-repair ko na ganito yung problema. So, today, ang model nga pala nito is Acer Aspire 3. Although maraming model tong Acer Aspire 3. Itong model na to ng Acer Aspire 3 ay napakadali masira ng case. Yan, kaya yung problema sa Acer, ayaw nilang tibayan. Kahit yung ibang model nila, yung Nitro nila, ganun din, malutong din. So, yan. Anyway, ngayon gagawin na natin to. Bukod doon, mag-upgrade din tayo. Magdadagdag tayo ng NVMe SSD. Tapos, magdadagdag tayo ng RAM. Yan. So, ito ay 8GB na RAM. So, supposed to be, hindi pa alam kung ano yung nasa loob ng RAM na to. Pero makikita nyo ngayon sa prosesong gagawin natin. So, bago natin i-upgrade, ayusin ko muna yung pinaka-hinge nito. Okay, so simulan na natin. So guys, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Yan o, sira yung hinge niya. Lapit natin sa camera. Yan, sira yung hinge niya guys. Natanggal na. Yan o, bitaw na siya o. Yung iba dito mas malala pa. Ito medyo okay pa eh. Gagawin natin dito guys is lalagyan natin siya ng tagusan na screw para mas maganda siya, mas matibay at matagalan na talaga yun. Hanggang sa tuluyan ng masira yung laptop mo, nakakabit pa rin yan. So ito, naglaglagan na yung mga ano niya, mga screw niya. Sumama na yung kinakapitan niya. Ayan o. Yan ang problema ng Acer na to. Napakalutong nung plastic nitong ano niya. Itong tawag dito, housing. Napakalutong. At yung iba, remedy dito, palitan ng housing. Ang problema, napakamahal ng housing nito guys. Maabot ng 3,000. Okay guys, so nabuksan na natin yung laptop at makikita nyo naman yung laman niya. Yan, nilinisan din natin to. So ito yung laman yun guys. Ayusin natin yung fan niya. Siya guys, 128GB. So meron tayong biniling bago niyan. Ito yan, NVMe rin to. Yan ang ilalagay natin dito guys na pamalit. Yan guys. So guys, ito mas magandang klase to guys, NVMe kaysa dito. Malalaman nyo yan guys dito sa gatla niya na to. Ito kasing mga ganito, supported niya yung SATA saka yung PCIe. Pero ito, pang PCIe lang to. PCIe Gen 3. Yan. Hindi mo to pwedeng gamitin sa mga ganito lang, sa mga SATA. Mas mabilis to guys, kumpara dyan sa ganyang klaseng SSD.
Ang isa pa sa kagandahan nitong King specs na to guys is may kasama na siyang manipis na tawag dito thermal pad guys. So hindi kagaya nito na bare lang siya kaya madali masira to eh. Wala man lang siyang thermal pad. Supposed to be dapat may thermal pad yan dito. Pero ito wala. Kaya ito guys yung gagamitin natin. May thermal pad na siya. Ayan, ang ganda niya tignan. At the same time tayo ay magdadagdag ng RAM o mag-upgrade tayo ng RAM. Ito meron tayong bakanting slot dito for RAM. And ito yung RAM na ating binili. DDR4 to. Sa paglalagay ng RAM, ganyan lang din maglagay. Ayan, dali lang siya. Yan. So, hindi ko na binunot yung battery niya guys kasi naka-off naman. So, yun. Nalagay na natin yung mga upgrade. Ito na yung RAM. HyperX yan guys. Ito naman yung King specs na 256GB. Ito 128 lang to. SATA pa. And, gagawin naman natin ngayon is mamaya magre-reformat na tayo o mag-install tayo ng bagong OS dito. Pero sa ngayon, ang gagawin natin ay aayusin ko muna yung hinge niya para mas maganda, mas madali tayong makakilos. Ayun guys, so tinanggal na muna natin. O, di ba? Bottom assembly, kasama yung motherboard. Tanggalin muna natin para safe. Tapos, i-work na natin tong paglalagyan ng hinge. So, ito yung hinge niya guys. Yan, ito yung hinge niyan guys. Tigas. Luluwangan din natin ng konti ito. I-adjust natin. Lalagyan ng bagong langis and then gagawin na natin to. Okay guys, so yan, makikita nyo guys, yan butas na siya. So sa likod niyan makikita mo ninyo yan ang itsura niyan sa likod. So may butas na siya dito, but then yung konting imperfections niyan is matatakpan naman dahil lalagyan natin siya ng ganito. Yan. So magkakaroon siya ng ganyan guys. Yan. Flat siya. So, maganda pa rin siya tignan. Also, sa kabila, magkakaroon din doon. Ito na yung isa. Wala na. Ito pala. Magkakaroon din tayo dyan ng isa pa. Yan. So, saktong-sakto lang siya. So, ganyan na magiging itsura niyan, guys. Imagine niyo may ganito. May ganito yung laptop ninyo. Tibay niyan. Pero, at the same time, hindi ka na bumili ng bagong frame. At mapakatibay pa niya. Unlike yung ididikit lang natin, kasi sinubukan ko na dati yung dinidikit na tatanggal siya. So, eto, maganda to. Although, meron akong ilang dinikitan na until now, okay pa rin siya. Pero, para sure lang, mas maganda talaga yung ganito. Pag gusto ng client na ganito, eh, mas maganda. Mas magastos, mas matrabaho, pero mas matibay. Yun ang ano niya. So, re-reassemble ko na to. And then, after that is, ano ko na. Papakita ko sa inyo yung final product. Doon. So, ito nga palang hinge niya guys is lilinisin ko muna. And then after that, luluwangan ko siya muna. Luluwangan muna natin to ng konti. Konting-konti lang. Yan. Para hindi masyadong masikip. Yan. Pag sobrang luwag naman, babagsak. So, pangit din pag sobrang luwag. Yan. Okay na yan. Mga konting ano lang. Mga one turn lang. Ito, tigas oh. So, luluwangan natin ng konti. Yan. Yan. So, okay na siya. That's it! Yun guys, nailapat ko na yung ating hinge. Yan. So, kita nyo naman, ito yung tsura niyan. Close up natin para ma-appreciate niyo. Yan. So, ang linis, diba? Another thing is, sa kabila. Dalawa na yung nilagay natin para sobrang tibay. Another thing is, niluwangan na natin yung hinge ng konti lang, para hindi siya ganun ka kunat, di ba? Yan. Kasi katagalan guys, yung laptop natin, kabubukas sara, sumisikip yung hinge diyan. Nangyayari, nahihirapan. Pero ito, hindi sobrang sikip, hindi sobrang luwag na. Pag sobrang luwag kasi guys, babagsak yung hinge nyo pa ganun. Yan, ito sakto lang yung luwag. Ngayon, feeling ko okay na siya. Ano ang feeling ko, yung tawag dito, yung ganit nung hinge natin is okay na. Pwede ko na tong itakpan ulit. And then proceed na tayo ngayon sa upgrade. Okay. Mag-reinstall na tayo ng OS. So, lalagay ko na muna to. Dali lang naman to ilagay. Yan, dapat lang yan. O, diba?
Dito sa harap, hindi mo na makikita yung tornilyo. Nakatago siya. Pero sa likod, ito yung itsura niya sa likod, guys. Yan ang itsura niya sa likod. Pangit ba? Hindi. Syempre, ganda pa rin tignan. Di ba? Kagandahan dito, pag gusto mo ito tanggalin, palitan ng kulay, pwede. Kasi, naka-roscast lang yan, guys. At matibay pa siya. Di ba? So, sasara ko muna to para... Anyway, tapos na rin ako maglinis nito. Nilinisan ko na rin yan. Pag ako gumagawa ng mga laptop, kasama na yung linis doon. Para yung ano lang, maliban na lang kung repaste, panibagong charge yun kasi buklatin natin yan. Pero kung tatanggalin lang namin yung mga alikabok, lilinisin yung fan, okay lang sa akin, libre na yun. Ito proof, andito na po yung upgrade natin na RAM, saka NVMe. So ito yung lalagyan natin ngayon ng OS, yung ating NVMe. Okay, so pwede ko na itong isara ngayon. But then, check muna natin kung meron akong nakalimutan. Ayun, syempre. Ito nga pala yung 1 terabyte na kasama na mismo dito. Tinanggal ko siya kasi loose na yung mga screw niya. Tawag dito, sinigipang ko lang. Well, then i-reinstall uli natin itong kanyang hard drive. So, nandito lang naman yung hard drive niya, guys. Okay guys, so yan. Linis na lang tayo. Linis. Para pagkatapos natin mag-format, pwede na natin i-send sa may-ari. Ipa-pick up sa may-ari ito. Kung mabilis. Kasi malinis na siya. Ganda linis tignan Sa mga may ganitong tawag dito laptop na Acer Aspire 3, yan lambot na siya guys. Di siya sobrang lambot, hindi rin sobrang tigas buksan. Kasi, yan, gusto natin kasi guys na maingatan yung natin, laptop, syempre. Okay guys, so after natin gawin itong laptop na to, yung hinge niya, yan, lambot na diba? Kita nyo naman nakalagay no bootable device. So what we are going to do now is mag-install tayo ng mag-install tayo ng operating system kasi wala siyang operating system ngayon. So, lagi ko na itong ginagawa. So, dami nang nakapanood nito. Pero uulitin ko lang para sa video na to. Ito yung system. Official nga pala to guys. Yan, try natin F12. Kung mayroon F12 to. Actually, naka-Windows 11 na siya. In-installan ko na siya while nag-download ako para sa Windows 10. But then yun, yung mga drivers nito, inaayos ko na lang. Tapos, yung mga updates, yan. Inaayos ko na lang yung updates niya. System. Yan. Ito siya. Okay, sa system niya, ito siya. 12 gig yung RAM niya. So ito yung 8 gig na nilagay natin plus yung 4 gig na 3 onboard RAM. Naging 12 gig siya. Tapos product ID, yan, naka-OEM naman siya kasi may product ID naman itong mismong laptop. So activated naman siya. Yun. So okay naman yung Windows 11. Lalo na kung for lang naman ito gagamitin. For office. Yan. Okay naman siya. Okay guys, so ito na yung laptop na in-upgrade natin. Tapos inayos natin yung hinge. Yan. Ito yung hinge niya guys. Okay na yan. Yan. Diba? Windows 11 na rin to guys. Yan. Windows 11. Nagdagdag tayo ng RAM. 12 gig na yung RAM nito. And also, naka NVMe na to. M.2 NVMe. So, ang bilis niya mag-boot up. Tapos, bibigyan din natin si ma'am ng tawag dito, laptop stand katulad nito. Yan yung laptop stand ko, nakahoy. So bigay na lang natin to sa kanya as a freebie. Yan, sana magustuhan niya, no?
So yun lang guys, thanks for watching. Sa mga magpapagawa ng gadgets nila, laptop nila for upgrade, reformat, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page o kung saan nyo man ito pinapanood ngayon. Bye bye!